Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Dolphy, kritikal ang kondisyon at mahigpit na binabantayan sa ICU ng Makati Medical Center. Mga kaanak ng Comedy King, patuloy na nagpapakatatag sa gitna ng pagsubok. I'm asking for everyone's prayers. We're hoping for a miracle. Simpleng gitgitan sa kalsada na uwi sa pamamaril. Tricycle driver at estudyanteng nadamay sugatan. Namaril na driver ng van, pinaghahanap na. Mahigit 10 batang ginagamit umano ng 2 pulis sa pagnanakaw, nailigtas ng MPD at Social Welfare Department ng Manila City Hall. 4 na lalaking sangkot umano sa kabi-kabilang krimen. Patay na makipagbarilan daw sa mga pulis sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Pero giit na mga kaanak ng mga napatay, inosente ang kanilang mga mahal sa buhay. Binatilyo sa Amerika himalang nakaligtas matapos aksidenteng nasibat sa ulo. At sa showbiz saksi, suya pa ng trailer ng inaabangang Breaking Dawn Part 2. Bidang si Kristen Stewart, naagaw kay Angelina Jolie ang titulong Highest Paid Actress. Mahigpit na binabantayan sa intensive care unit ng Makati Medical Center ang batingang aktor na si Dolphy na ngayon po ay nasa kritikal na kondisyon. Gayunman, umaasa pa rin ng milagro ang mga kaanak ng Comedy King. Live mula sa Makati, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Igan Rhea, nananatiling malubha o very critical ang kondisyon ni Comedy King Dolphy dahil sa komplikasyon sa kanyang sakit sa baga. Bagamat tanggap ang anumang pwedeng mangyari, ay nananatiling umaasa sa isang himala ang kanyang mga anak at hindi iniiwan si Dolphy sa kanyang pinakamalaking laban. We're all vulnerable at the moment. We're all very emotional, but we're trying to hold it together. But no matter what, we're all in this together. Matapos gumaling sa sakit ng pneumonia, komplikasyon naman mula sa mga ininom na gamot ang iniinda ngayon ni Comedy King Dolphy. Toxic metabolic encephalopathy ang tawag sa kanyang kondisyon, kung saan hindi na nasasala ng bato o kidney ang mga toxin na naipon sa katawan kasunod ng mahabang gamutan. Matagal na raw may sakit sa bato si Dolphy, bukod pa sa mahina na ang baga. Right now, he is in and out of consciousness. So, kumbaga parang sa sobra ng gamot, he's kind of groggy. So, pero he responds kapag tinatawag namin siya na daddy or pag kinakausap namin siya, nagre-respond naman. Tinataas niya yung eyebrows niya or tinataas niya yung kamay niya. Ang gumaling na pneumonia na matagal nang iniindang dahilan kung bakit muli itinakbo si Dolphy sa ospital nitong June 9. Kinailangan siya noong kabitan ng respirator para tulungan sa paghinga at may mahina na ring immune system. Nag-aalala rin ng pamilya Quezon sa COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease ni Dolphy kung saan nagsisikip ang baga kaya nalilimita ang paglabas-masok ng hangin dito. Bago nito, 10 beses na nagka-pneumonia si Dolphy sa nakalipas sa taon pero gumagaling din. Minsan na rin siyang inoperahan sa kidney at sumailalim sa isang bypass operation. Sa nakalipas na halos 6 na oras mula nang mag-hold ng press conference itong si Eric Quezon ay wala raw nagbago sa kalagayan ng Comedy King. Hindi raw maglalabas ang medical bulletin ng ospital at lahat ng impormasyon kaugnay ng lagay ni Dolphy ay manggagaling sa kanyang anak na si Eric. Live mula sa Makati, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala, bukod po sa mga kaanak, dumalaw na rin sa ospital ang ilang malalapit na kaibigan sa showbiz po ni Dolphy. At live mula sa Makati, saksi si Dano Tingkungko. Dano? Igan, sa gitna ng pagdarasal ng pamilya Quezon para sa paggaling ni Comedy King Dolphy, ang pagdalaw naman na ilang kaibigan ng komedyante. Wala. Okay, mga 11. Sisigaw
Makailang beses nating namataan ang ilan sa mga anak ni Dolphy dito sa Makati Medical Center. Si Van Dolph lumabas para magpahangin pero tumangging magbigay ng pahayag. Ang kapatid na si Eric na raw kasi ang tumatayong tagapagsalita ng pamilya. Pero pinagbigyan kami ng panayam ng kapatid nilang si Ronnie. Mayroon yun, facial expressions, parang minsan gagalaw yung kamay, gagalaw yung bibig. Yun, yung kilay niya pinakamadalas taas, baba. Di raw nakakapagsalita si Dolphy ngayon kaya ito ang paraan nila ng pakikipag-usap sa isa't isa. Meron yung time na pinuntahan ko siya, sabay kami ni Eric pumasok dun sa room eh. Pag sabi kong, Daddy, si Ronnie to, tinas niya yung kamay niya parang reaching out to me. Tapos sinalo ko yung kamay, tapos magkahawa kami habang nagkakwentuhan kami. Nung nagpapaalam na ako, pag sabi ko, Dad, sige, pahinga ka na, akyat na kami ni Eric, basta nandito lang kami. Humigpit yung kapit niya eh. So parang sinasabi niya na huwag ka umalis, yung ganun. Kasama ng partner ni Dolphy na si Jaja ang anak niyang si Karil. Emosyonal daw ang lahat sa lagay ng batikang aktor ngayon. Hindi naman naiwasan eh. May mga kapatid daw iyakin talaga eh. Si Vando, kala mo siga, iyakin yan eh. Tapos yung mga sister ko, hindi naman maiwasan. Kanina naiyak din ako eh. Kasi pagka may ganun atmosphere, tsaka yung gusto mong sabihin sa tatay mo, it really gets emotional. Ayon pa kay Ronnie, dumalaw na rin daw ang ilang malalapit na kaibigan ng kanilang ama sa showbiz industry tulad ni Maricel Soriano, Edgar Mortiz, Smokey Manaloto, Charo Santos at Willie Revillame. The main reason na lang siguro na we're holding on eh, kasi may chance. Kung may chance nga mabuhay. Tsaka my dad naman, nakikita ko, parang gusto naman niya talaga mabuhay eh. Sa Twitter naman, nagpaabot ng pagdadasal para sa pagbuti ng lagay ng Comedy King ang mag-asawang Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan, Raymond Gutierrez, Rahul Laurel, Isko Moreno at Jim Paredes. Maraming salamat. Sincerely, kasi ngayon hindi siya ang dating dati kunyari sasabihin sikat. Ngayon hindi siya ang nararamdaman ko hindi siya popular. Loved siya. Igan, dumalaw na rin dito ang ilang apo ni Comedy King Dolphy tulad ni Roel Quizon na sinabi sa atin kanina lang na masakit man sa kanya ang pinagdaraanan ng lolo, nagdarasal pa rin siya na mabigyan pa sila ng mas mahabang panahon para makasama ang Comedy King. At live pa rin dito mula sa Makati Medical Center sa lungsod ng Makati, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Ulat panahon naman mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina. Sa satellite image ng Weather Central, kasalukuyang nasa bahagi na ng Taiwan ang bagyo. Pasado alas 7 ng gabi kanina nang pumasok si Karina sa Philippine Area of Responsibility at ilang oras lang na nanatili rito. Kumikilo si Karina pahilagang silangan. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometro kada oras. Nadama ang lakas ng bagyong Karina at ang epekto ng hanging habagat, lalo na po sa bahagi ng Northern Luzon gaya ng La Union. Winasak nga ng matinding alon ng dike sa San Fernando City. May namataan namang namumuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Sakaling tuluyang maging bagyo, papangalanan itong Dindo. Ngayon pa lang ay nagdadala na ito ng ulan sa Mindanao. Sa ibang balita, tinutugis ang driver ng isang van na bumaril sa isang tricycle driver na kanyang nakagitgitan sa kalsada. Bukod sa tricycle driver, sugatan din sa pamamaril ang isang estudyante. Saksi si Mav Gonzales. Simpleng gitgitan sa daan na nauwi sa barilan. Yan daw ang nangyari sa pagitan ng driver ng isang tricycle at driver ng kasunod nitong van sa kanto ng Camias Road at KH Street pasado alas 8 ng umaga. Inabot ng stop bali itong tricycle ng red light. Na-block niya itong Versa van. So nagkaroon sila ng pagtatalo. Nang magawang stoplight, kumaliwa sa KH Street ang tricycle at huminto sa kanto na sinundan ng van. Dito na raw pinaputokan ng van driver ang biktima. Allegedly ay pinalo siya muna ng 45. Then pinaputokan siya na isang beses. Lapitan ko pa nga siya, sumunod pa nga ako sa kanya eh. Tabo ko sa mga jeep eh. Tulungan niya, may tama ako. Kasunod ng pagdapli sa tagiliran ng tricycle driver, tumagos ang bala at tumama sa binti ng 13 taong gulang na estudyanteng papasok sa paaralan. Dinala ang parehong biktima sa East Avenue Medical Center. Nung pagtawid ko, natamaan po sa panang baril. Ano yung may narinig kang putok? Opo. Yung tinignan ko po yung pako, tumutulo na yung dugo.
Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa ilang saksi, nasa 5'6" ang taas nito, payat at nakasuot noon ng barong Tagalog. Oras na matukoy, posible siyang kasuhan ng frustrated homicide. Tumawid siya, inaboy pa nga namin natatakot din kasi ako, baka biglang pumutok ulit, kinasan niya Kinasan niya talaga. Ninenervous din ako, baka pati ako barilin, karga ko yung anak ko Tumakas ang sospek sa direksyon ng EDSA Kamuning. Minamaneho niya raw noon ang puting Mitsubishi L300 van na may plakang UTA 657. Agad pinuntahan ng pulisya ang nakarehistrong address ng naturang plaka. Pero ayon sa kamag-anak na humarap sa GMA News, naibenta na raw ang van ng orihinal na may-ari na nasa abroad. Nawawala rin daw ang deed of sale na magpapakita kung kanino naibenta ang van. Gayunman, ayon sa pulisya, ipapakita raw ang larawan ng rehistradong may-ari ng van sa biktima para masigurong hindi siya sospek. Posible rin daw i-trace ang bagong may-ari sa transaction ID mula sa huling registration ng van. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.